Ayan, so isang magandang buhay mga kaanina. Ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay po ng konting tips and ideas po sa atin pong mga kasamang magsasaka. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay itong pinamimigay ng Department of Agriculture na mga biofertilizer, microbial inoculant. So, kung mapapansin nyo, itong mga binibigay na fertilizer o granular fertilizer ng Department of Agriculture may kasamang biofertilizer o microbial inoculant. So ano-ano po ba itong mga sinasabi nating ito? Ito po yung mga generic lang ano po, katulad ng yan, mycorrhiza, trichoderma. Yan, mga ganyan po. Ano pa ba? Azospirillum. Yan, mga species. Yung isa pa, yung mga bacillus. Subtilis. O yung mga nitrogen fixing bacteria. Yan, ano pa? Itong bacillus. So yan po ano, ito po yung mga generic lang po ito. Kumbaga sa gamot, ito ay mga paracetamol. So hindi ko na po babanggitin yung mga brand na binibigay ng DA. So kaya po sinasabi ko po ito sa inyo ngayon kasi nga po napapansin ko po yung mga kasama nating magsasaka hindi po nila ginagamit yung binibigay ng Department of Agriculture na naka-incorporate doon sa granular fertilizer. Ito pong mga biofertilizer o microbial inoculant. Usually po ang mga packaging nito mga 100 grams, 250 grams, 500 grams, 625 milligram, yan. So, ganun po yung mga packaging niya at yun po ay good for 1 hectare na po. Usually po, ito po ay pwedeng i-coat o ibalot sa palay kapag po binababad na natin o kapag kinukulob na natin ang palay. Yung iba naman ay pwedeng i-spray sa punlaan at yung iba naman ay pwedeng i-spray sa palayan mismo. Yan. So ito pong mga biofertilizer na to or ang tawag nung iba is microbial inoculant. Depende po sa registration yan. Kaya ganyan po ang dalawa ang tawag sa kanila. Ito po yung mga microorganism na available po sa ating lupa. Ayan. So ang pag-uusapan po natin ay sa palay ano. So ito po ay available sa palayan po natin. Nung unang panahon, napakadami po nila. Pero dahil po gumagamit po tayo ng mga herbicide, fungicide, bactericide, yan. So unti-unti po sa tagal ng panahon, ito pong mga microorganism na ito. Ano ang tawag natin is micro kasi maliliit na organismo na hindi po nakikita po natin ay nawala na po sa lupa natin. Kung meron man tingin ko ay hindi nasasapat para makatulong sa ating mga palay. So ano po ba ang ginagawa nitong mga microorganism na ito sa ating palayan? Yan. Ito pong mga microorganism na ito, yan, ito po ay may importanteng role sa naginagampanan. Ano po? So sila po yung nagko-convert ng nutrients
Yan. Para makuha ng palay. Para makuha ng palay, kinakailangan ma-convert yung nutrients. Sila po ang gumagawa po nun. Yan, sila po yun. So kung wala po sila, kahit available po yung sustansya sa lupa, hindi po yun magiging available sa halaman. Kaya ganun po sila ka-importante. Pero dahil nga po, lagi po tayong gumagamit ng mga chemical, lalo na itong fungicide, bactericide, ay dahil nga po sila yung mga microbial, katulad ng mga nitrogen o di bacteria, mycorrhiza, isang klase ng fungus. So mga ganun po, trichoderma fungus. So ganun po ay sila po ay namamatay. Ngayon, kinakailangan po kasi nila ng kakapitan yung host plant. So kung ito po yung ugat ng palay natin, yan. Sila po ay dito po nananahan. Yan, diyan po. At sila po ay diyan nagpaparami, nagpapahaba ng kanilang paa, kamay, ikinakapit po nila sa ugat. Yan, kasi nga po, mayroon din silang hinihinging pakinabang dito sa palay. At si palay naman nakikinabang sa kanila kasi kino-convert nga po itong sustansya na binibigay o nilalagay natin at saka yung mga available sa lupa para magamit ni halaman sa kanyang paglaki. At yun po yung nagiging problema po natin ngayon. So kapag po si palay ay inani, for example, inani po natin puno na lang at ugat, sila po ay mangangalat. Mangangalat na po sila sa iba't ibang parte ng lupa. Ganun po yan. Ayan. So, ngayon po, kapag po nangalat ni sila, mag-iintay na lamang po na taniman ulit. Ayan. Pag nataniman na po ulit, naandyan na po ulit sila. Ang problema po sa palayan, unlike dito sa ibang mga gulayan, ito pong sa palayan ay inaararo po natin, sinusuyod, inahahanda po natin sa looban ng isang buwan. Kaya po ang nangyayari sa kanila, yung kanila pong normal na tahanan ay nasisira. Nasisira po yan yung kanilang tahanan. At ganoon din po, sila po ay nawawala. Kaya po nauubos din po sila. Unlike po kung ito pong mga organismong ito ay nasa gubat o nasa lugar na hindi po nagagalaw yung ecosystem, hindi po kinocultivate ng tao, nananatili po sila doon sa lupa kahit po mamatay ang halaman kasi may tumutubo naman po ulit na panibagong puno. Iba po kasi ang practice natin sa palayan, kinocultivate po natin ang lupa at binabakanti po ulit natin para mataniman. So ang nangyayari po, ito pong mga ito is nawawala lahat. Yan. So pag nawala po yan, walang tutulong sa halaman natin para ma-convert siya, o walang tutulong sa halaman natin para makapag-absorb ng sustansya ng maayos ang ating halaman. So yun po ang nagiging problema. At nung nakita po yan ng mga pag-aaral, marami hong nag-culture nitong mga organismo na to, kaya po ito'y kinoculture at unti-unti po ibinabalik na po ng gobyerno sa farmer. Yan, yung mga na-culture na pong mga organismo na yan. Kaya po napaka-importante po niyan sa ating mga palayan. Ang hindi lamang po maganda nga sa palayan natin dahil nga po inaararo, nilaland prep, paulit-ulit tayong maglalagay po nitong mga ito. Kasi yung kanilang bahay nawawala. So natural sila. Wala silang kakainan, wala silang source ng energy na kukunan
na kaya nga po sila kumakapit sa ugat, so nawawala po yun, mawawala din po sila. Dagdag pa yung paggamit natin ng mga chemicals. Kaya po from time to time, every planting, kinakailangan po mag-introduce po tayo ng mga microorganism na iyan. Ayan. So yan po, kapag po nakapag-introduce tayo niyan, mapapansin nyo na 1 week hanggang 1 month may epekto na po ito sa palay natin. Napakarami po ng kanilang benepisyo sa palay. Kapag po sila ay nasa palay na, nasa ugat na ng palay natin, pinoprotektahan po ang palay natin laban sa mga sakit, laban sa mga punggos, sa mga bakterya na kumakapit sa palay natin. So sinisigurado din nila na mabigyan ng sustansya yung lupa po natin at ma-absorb ng halaman. So kaya po siguro po yun ang isa sa mga pagkukulang, hindi po na ipapaliwanag sa mga tao kung paano po ang paggamit nitong mga o ano ang gamit nitong mga biofertilizer at mga microbial inoculant po na ito. Ayan o, so marami pa hong dapat ipaliwanag tungkol dito, pero medyo tatagal na rin naman po. Kaya kung may mga tanong po kayo, i-comment nyo na lamang po below at para po masagot po natin. So yun lamang po, at kung nagustuhan nyo po ang video na to ay pa-like, share and subscribe na rin po.